Sa sarap, talaga namang kayo'y mapapaupo sa mga putahing binidahan ng upo. Sa Good News Kusina, tuloy po kayo! Berde, malaki at hugis bote. Yan ang healthy and nutritious na upo. Ang higanting gulay na ito, bigatin din sa sustansya, kaya naman paborito itong pagsaluhan ng buong pamilya. Dinayo namin ang tinaguriang vegetable basket ng Central Luzon, ang San Ildefonso, Bulacan. At dito namin natagpuan ang malalawak na taniman ng upo na pangunahing ikinabubuhay ng mga magsasaka rito. Nakilala namin si Mang Jonathan na 15 taon nang nagtatanim ng upo. Kaya naman alam na niya kung paano ito palaguin. Depende, pagka malago ang bagay, maganda rin ang bunga. Kung ikukumpara sa ibang gulay ng gourd family, ang upo ang pinakamadaling itanim at paramihin. Wala kasi itong pinipiling panahon. Mainit man o maulan, ay hitik itong namumunga. Sa pagtatanim ng upo, kailangan munang ibalot ng magdamag ang mga buto sa isang tela o basahang basa. Ito ay para lumabas ang punla mula sa mga buto. Kapag lumabas na ang mga punla, itanim ito sa maliit na tray. Hintayin tumubo ang dahon at vines at saka ilipat sa mas malaking taniman para ito'y gumapang at tuluyang mamunga. 45 araw ang hihintayin bago lumago ang halaman at mamunga ng upo. At pwede na itong pitasin at lutuin. Ang bottle gourd ay upo ay kapamilya rin ng kalabasa. Madali lang malaman kung ang upo ay pwede na nating gamitin sa pagluluto. Isang tip, kailangan tapikin natin siya. Kailangan may pagkabuo ang tunog niya. Pangalawang tip, kailangan tignan natin na dapat makinis o walang butas ang kanyang labas. Tulad nito, pwede natin siyang pitasin. Ito ang gagamitin natin sa ating mga putahe ngayong gabi. Ngayong napitas na ang mga upo, umpisa na ang lutuan. First, perfect na pang snack ang gagawin natin, ang upo at celery sandwich. Para sa healthy and yummy snack na ito, maghanda lang ng mantika, sibuyas, anise seeds, mustard seeds, asin, chili powder, turmeric powder, celery at ginayat na upo. Ilagay ang mustard seeds at anise sa mainit na mantika para mag-pop ang mga seed at lumabas ang flavor nito. Igisa ang sibuyas. Budbura ng asin at turmeric powder para sa dagdag na lasa. Ilagay na ang ginayat na upo at celery leaves. I-simmer lang ng konti at ilagay sa tinapay. Kung gusto nyong mainit ang tinapay, ilagay ito sa pan matapos lagyan ng palaman. Hintayin lang itong magkulay brown at ready na tong iserve. Sa halagang 100 pesos, makakagawa ka na ng 6 na sandwich. Sulit na! Masustansyang merienda pa. Bukod sa pagiging good source ng vitamin C, ang upo ay epektibong antioxidant na nakakatulong mag-alis ng free radicals sa katawan. Siksik ito sa bitamina tulad ng niacin, thiamine, pyridoxine at minerals tulad ng calcium, zinc, potassium, manganese at iron. Ang ating next dish ay upo chutney. Ang chutney ay parang atsara sa Indian cuisine, or masasabi rin natin siya na isang relish na pwedeng savory and spicy or sweet and savory. Sa paghahanda ng upo chutney, kailangan lang ng mantika, coriander seeds, dried chili, mustard seeds, kasubha, asukal, asin, hinog na sampalok at balat ng upo. Ilagay ang upo na may tubig sa pan. Idagdag ang hinog na sampalok at lagyan ng konting asin. Hayaan itong kumulo for 5 minutes para maglasa ang katas ng sampalok sa upo. Hanguin ang mga upo.
Sa isang malinis na pan, paghaluin ang coriander seeds, mustard seeds, kasubha at red chili. Haluan lang ng konting tubig at ihalo na rin ang upo. Timplahan lang ng konting asin at presto! Luto na ang upo chutney na ma-enjoy sa halagang 130 pesos na kasya na sa 4 na tao. Swak itong i-partner sa sandwich, inihaw at iba pang lutong karne. Karaniwang problema sa upo ay ang minsang mapakla at mapait na lasa nito. Huwag mag-alala dahil mamaya ituturo namin sa inyo kung paano lalong pasarapin ang gulay na to. Mga recipe na ultimate sa sarap, nag-uumapaw sa upo na ultimate sa sustansya. At ito pa ang mga healthy na pampagana. Ang upo ay nabibilang sa gourd family kasama ng kalabasa, ampalaya, patola at zucchini. Ito ang pamilya ng mga halamang gumagapang at namumunga. Kung ang ampalaya ay tinatawag na bitter gourd dahil sa mapait nitong lasa, ang upo ay kilala naman sa pangalang bottle gourd dahil sa malaboting hugis nito. Marami man sa atin ang kumakain ng upo, may mga umiiwas din dito. Kung minsan kasi, may mapait at mapaklang lasa ito. Pero huwag mag-alala dahil may simpleng solusyon dyan si Chef Chris ng Apicius Culinary Arts. Karaniwang problema natin pag nagluluto ng upo ay yung pait at saka yung pakla nito. Karaniwan itong nakikita sa mga spongy vegetables tulad ng talong tsaka itong upo. Ang dahilan nito ay dahil spongy nga siya at meron siya mga dagta. Pero madali lang solusyonan yan. So meron tayo dito hininga ng upo na nakababad sa tubig. Pangalawa, pwede natin siyang kayurin tsaka budburan ng asin. Once na nabudburan na siya ng asin, ang tendency niya ay magkakatas siya at pwede natin siyang pigain para mawala yung excess moisture niya at saka yung dagta. Yan, pwede natin siyang iluto ngayon. Madali lang naman palang alisin ang pait at pakla na kadalasang nalalasahan sa upo. Ngayon, wala na tayong pangamba sa pagluluto nito kaya ihanda na muli ang ballpen at papel dahil tuturuan namin kayo ng main dish at dessert gamit ang upo. Para sa ating main dish, gagawa tayo ng upo dumplings. Para siyang meatballs na walang meat. Gagamitin natin ang gulay na magmumula sa ating upo. Para sa upo dumplings, ihanda na ang mga sumusunod na sangkap. Ginayat na upo, sibuyas, chili powder, green chili, asin, wansoy, harina, grated ginger, kamatis, cream, coriander powder, turmeric powder, at isang India na pampalasa, ang garam masala. Sa isang bowl, pagsamasamahin ang ginayat na upo, sibuyas, konting chili powder at turmeric powder. Sunod na idagdag ang green chili at garam masala powder. Timplahan ng konting asin, lagyan ng wansoy at harina, haluin ang mga sangkap. Gamit ang kutsara, kumuha ng konting mixture. Bilugin gamit ang kamay at ulitin hanggang makagawa ng 4 hanggang 5 mga ball. Pwede na itong prituhin. Hintayin lang maging golden brown at iset aside. Para naman sa sauce ng upo balls, igisa ang sibuyas. Idagdag ang grated ginger, green chili at kamatis. Budburan ito ng turmeric powder, coriander powder at garam masala. Haluin at isama ang pinritong upo balls. Isimmer lang at ilagay ang cream.
Eto na ang upo dumplings na ma-enjoy ng 3 tao sa halagang 145 pesos. Patok ito sa mahihilig sa Indian cuisine dahil sa pinagsama-samang sikat na pampalasa ng India. Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang mga halaman tulad ng upo na pinipitas mula sa baging ay isa raw sa mga pinakamasasarap na gulay dahil sa mas magandang air circulation na nakukuha nito. Mas marami raw kasing bitamina ang pwedeng makuha sa pamamagitan ng hangin kesa sa lupa. Kaya naman ang upo, certified masustansya. Ang upo pwede rin panghimagas. Kaya ngayon, gagawa tayo ng upo yema. Simple at madali lang ang dessert recipe na ito. Ihanda na ang ginayat na upo, buko, kasoy, full cream milk, condensed milk, asukal at berdeng food coloring. Ibuhos ang gatas sa pan. Isunod ang ginayat na upo, asukal, buko strips at ang condensed milk. Haluin lang ito hanggang sa lumapot ang mixture. Lagyan ng berdeng food coloring para mas maging katakam-takam ang itsura ng yema. Eto na ang panghimagas na upo yema na pinasarap pa ng kasoy at buko sa ibabaw. Ang dessert na ito, nagkakahalaga lang ng 95 pesos na mapagsasaluhan na ng 5 tao. Mainam ang upo sa constipation dahil tumutulong ito para mapadali ang digestion at bowel movement. Nakakatulong din ito para maiwasan ang nerve-related diseases tulad ng epilepsy. At higit sa lahat, patok ang upo sa mga nagjejeta dahil mababa lang ang calories nito. Ang 100 grams nito, katumbas ng 14 calories lang. Ang higanteng gulay na upo, bigat na sa laki, bigatin pa sa sustansya. Kaya go, go, go na sa kusina para magluto ng upo recipes para sa buong pamilya.